after nga ng Iligan to Bohol ride natin, umuwi na rin tayo agad at tandaanan natin ang mga syudad ng Tacloban, Bicol at Quezon. So alam nyo naman yung mga road conditions doon mga chong, kaya talagang medyo nabugbog, medyo nabugbog yung motor natin. Kaya yun, marami tayong mapalitan ngayon. So dito na tayo sa Bulacan ulit. And yun, ang una kong ginawa talaga mga chong is mag-change oil, kasi nga yun talaga yung parang pinaka-importanting dapat natin gawin once nag-long ride tayo and nakarating tayo sa destination natin is magpalit ng langis. And also, yan, maghahalo tayo ng nano-moly ngayon dahil marami nga akong nakikitang videos na okay tong additive na to para sa engine natin. Kaya yun, so binili ko siya kay Sir Mel, yan, Speed Up Garage. Kapitbahay lang natin yan dito sa San Jose. So i-check ko yung ano niya mga chong, kung gaano siya ka lapot, kung ano yung viscosity. Parang ano lang siya, parang baby oil, parang ganun. Medyo mas makapal lang siya sa baby oil lang onte. And yun, salin natin to sa motor natin. Pero okay din, malapot din siya. So balik lang natin to. So yun, salin natin to. So magsalin lang kayo ng ganito kapag nag-change oil kayo mga chong. Yun lang advice ko. And also, yan, papalit tayo ng fresh na spark plug para all goods lahat ng ano natin. So itong binili kong UMA na spark plug is nickel lang mga chong. Ito yung single electrode lang, yan, ordinary type, pero yan, UMA racing siya na spark plug. Yan, tanggalin lang natin ito. So okay naman na yung spark plug cap nito, pwede na natin ito i-plug and play. So yun, don't get me wrong mga chong, okay pa rin yung ano, triple electrodes natin. Yan, nakikita nyo 1 gig pa rin yung YT natin. And yun, gusto lang talaga ng fresh spark plug. So yun, nakuha ko naman yung gusto kong sunog nun sa triple electrodes natin. Sobrang solid yung spark plug na yun ng UMA. So nakuha naman natin yung optimal burn. Kaya yun, medyo nakatipid tayo dahil dyan. Nung nagbiyahe tayo pa Bulacan, pa Bohol, Iligan, pa uwi ng Bohol, ng Bohol pa uwi ng Bulacan, yan. So yun, kabit lang natin to. I-hand tight ko lang muna to mga chong bago natin gamitan ng tool. After natin makabit, yun, testing natin. Yan, all goods. So yan, okay na yung spark plug natin. So yun, isa rin sa ano, mag-check tayo ng well clearance natin mga chong dahil yun, tagal na itong hindi nag-tune up. Parang simula nung kinuha ito, isang beses parang nag-tune up. So yun, next naman natin is yun, magka-carb cleaning tayo mga chong. So linisan natin tong Nibi 24mm natin. So yun, makikita nyo, grabe, puro alikabok yung loob niya. Yan, hindi lang kita dahil itim siya, no? Pero yan, makikita nyo yung buo-buo. May buha-buhangin sa loob. So yan, gagamit lang tayo ng curb cleaner mga chong. So yan, kita nyo, nalinis ko na yan. So hindi ko na pinakita yung step by step na paglinis ito dahil may mga videos na tayo about na ito. So yan, yan, nalinis ko na yung ano, sa minor, yung ating main jet and slow jet. And after ko malinisan yung carb mga chong, magpapalit na rin tayo ng panibagong hose at fuel filter. So ito kasi, kung luma natin is nung nakaparada tayo sa Matnog, talaga nangangamoy ng gas. And parang may mga cracks na ata tong hose na to. Ayun, napaka-risky nung ginawa natin. Yan, meron tayong SPD hose dito. And yan, tinanggal ko na rin tong knob para linisin tong petcock natin mga chong. So after natin malinis, yun, kabit na natin yung ano natin, panibagong hose at filter sa ating carb. So yan, buuin ko muna. And yan mga chong, nakabit ko na nga ang ating SPD fuel hose at fuel filter. So yan, all goods na tong carb natin. So next naman natin is yan, yung starter natin mga chong, dahil nagkakaroon tayo ng hard starting issues. Kaya yan, magpapalit tayo ng carbon brush. Tingin ko carbon brush lang to, kaya nahirapan tayo. And next, isa pa sa mga napansin ko mga chong is yung, ayan, nakikita nyo may play na yung ano natin, rubber damper natin dito sa likod. So yan, didiskartehan lang muna natin yan. Nakikita nyo may onting play na siya. So yun, kalusin ko muna tong ating starter mga chong.
And after natin matanggal yung starter natin, kuha lang tayo ng 5.5 mm na socket. So napakaliit ng tornilyo nitong starter natin. So kalasin lang natin siya mga chong. And after natin mabaklas tong starter natin, nililinisin ko lang tong armature niya mga chong para matanggal yung mga libag-libag. So gumamit lang tayo ng gas. And next mga chong, nagamit lang ako ng 1,000 na liha para linisin tong part na to ng ating starter. So dito kasi lumalapat yung carbon brush natin. And next, so yan, may kita nyo yung mga carbon brush natin mga chong. Yung isa welded siya dito sa body ng ating housing. So yung isa naman bolt on lang, yun yung madali lang tanggalin. So yun, kailangan pa natin yung isolda to para matunaw yung lid nya. So yun, next natin is yan, tanggal ko na yung lumang carbon brush natin, yung naka-soldered na type. So yun, nakabit ko na yung bolt type. And next, dito natin ikakawit yung panibago nating carbon brush, yan sa nudge na yan. Yan, so susolda natin yan dyan. So yan, nasolda ko na siya mga chong. Hindi ko na napakita dahil ang hirap na magsolda, lang mag-awak ng camera natin. And yan, all goods na. Pwede na natin buuin ulit ang ating starter. So yan, all fresh na, malinis na yan lahat mga chong. And yan, pwede na natin buuin. So lalagyan ko lang ng onting grasa tong part na to mga chong para maging smooth yung ikot ng starter natin sa loob once na mabuo na natin siya. So onting-onti lang, lagyan lang natin siya ng onting grasa. So and yan mga chong, tapos na nga natin ma-rebuild yung starter natin. So freshly paint na rin to. Yan, pwede na ikabit. So yung pogi. So dito tayo sa bodega natin ngayon. And yan, nandito yung GD110 natin. And yun, talagang namiss ko tong motor na to. Kaya yung binilang ko rin siya ng hazard switch. At yun, bar and signal lights. So may planong build dito. Pero yun, unahin muna natin yung YT. Pero yun, hintiin natin yan. So nakabit ko na to mga chong, pero tinanggal natin ulit dahil nga naging clockwise yung ikot nitong starter natin. Dapat kasi counterclockwise yung ikot nito. So yun, nagkaroon na tayo ng problema dito sa magnet nya. Pero yan, all goods na to. Yan, one click na siya mga chong. Then so naging issue lang niya mga chong is nagkabaliktad yung magnet nya. Kaya yun, iniikot ko lang, tinis ko lang yung body ng starter natin. And yun, all goods na siya ulit. And the next day, yun nga, binaklas ko na yung gulong natin para malinisan na rin yung brake. So grabe yung brake dust nyo, grabe. So yan, kulang tayo ng dishwashing liquid mga siyang para linisan to. And gamit lang tayo ng 1,000 na liha para ano yun yung ano nito, tanggalin yung mga nanikip na kalawang. And next naman natin is itong rubber damper issue natin. So, yan, may kita nyo. Pakita ko muna sa inyo yung alog. Yan, may plain talaga siya ng kaunti lang. Kaunti lang naman. So, yun, gumupit ako ng mga interior dito mga chong para ito yung sasapi natin dun sa loob ng rubber damper natin. Para sumikip siya ulit. And effective to. Nasubukan ko na to ng ilang beses. Para hindi mo na tayo bibili ng rubber damper mong makunat-kunat. Matigas pa naman yung natin. Nagkaroon lang talaga siya ng side play. Makunat pa naman yung rubber damper eh. So lagay nyo lang ng ganyan. Pag ganyan yung natin. Para pagpasok ng dyan uupo itong mga nudges dito sa hub natin. Yan, ganyan. Yun, paano sumikip. Yan, push down lang natin. Wala na nga agad play oh. Wait lang. Oh, wala nang galaw yan, sir. Wait lang. Itang ayaw mo ah. Yan. Wala nang ka-play-play yan, sir. And next naman natin is yung valve clearance natin mga chong. So, tatanggalin ko lang tong valve covers and yung mga duo cups natin. So, gagamit tayo ng feeler gauge at tappet adjuster sa gagawin natin na to. Ayan yan. Pagkatapos natin mabaklas yung mga covers natin, ayan. Ita-top dead center muna natin siya mga chong. So ikutin lang natin itong magneto hanggang magtapat yung mga timing marks natin. So yan, pag tumama na siya dito sa cam gear natin,
And makikita nyo, pag pumantay na siya dito sa magneto, yan yung indication na naka top dead center na yung motor natin. Yung piston natin is nakaangat na. And malalaman nyo yan kapag freely nyo nang nagagalaw yung ano natin, rocker arm. Yan. Nagagalaw na yan, all goods na. So, ang gagawin kong valve clearance dito mga chong is 0.7 sa intake at 0.8 naman sa exhaust. So, medyo masikip-sikip to comparing dun sa standard na valve clearance ng YTX natin. So, baka may magtanong nyo, ba't di mo sundin yung standard? Wala ka nang paki dun, pre. Ayoko nang malagitik na head kaya medyo masikip yung gagawin ko. So, yan. 0.8 sa exhaust. Yan. Yan, all goods na to. So, habang pagtanggal nga natin kanina ng cam gear cover natin, yan, natanggal yung gasket nya, masira natin yung gasket, kaya yun, gumupit na lang muna tayo ng folder pansamantagal. Ayan, obra naman to. Ayan, kabit natin. Yun yan, all goods na. So, yan, panda rin natin to maya maya lang dahil yun, kakabit muna natin ng ating mga washers at yun, dumating na rin kasi yung ano, yung allen na mga screws natin para dito sa crank at sa clutch cover natin. So yan, kakabit natin yan isa-isa. So yan, nakaali na rin naman tong iba nating ano dito sa head, pero yun, palitan na rin natin dahil alanganin ako dito. So yan, ito yung mga engine ano natin, parang ganyan mangyayari dyan. So may nakasalubong kasi tayo mga street GP na ano, yan ang ganda ng body bolts nya. So yan, medyo ginaya natin yan si Idol. So yan, bali M6 45 yung nabili ko, kaya magpuputol pa tayo nito mga chong dahil mas mahaba nga yung nabili natin. So yan, gamit tayong caliper. So ito yung stock bolts ng ano, ating clutch cover. And yan, ilang mm ba to? Ay, mag-focus nasa 44 mm yung ano natin, stock na bolt, while yung nabili ko is mahaba-haba, nasa 50 mm. So yun, malaki habulin natin mga chong, kaya yun, humaya ako na kaya update. And yan mga chong, nakabit na natin siya. So yan, ang angas, lalong umangas yung makina natin, lalong sumexy. Wow, dagdag pogi points. Yan, bumagay sa ating black red motif yung body bolts natin. Yan, all goods in the hoods. Medyo natuwa naman ako dahil yan na ano natin. So yan, panda rin na natin siya. Yan natin kung malagitik bang head. So yan, tahimik na siya mga chong. Tahimik naman tong head natin, pero yan, tahimik na siya, basta mahimik pa. So wala kayong maririnig na lagitik dyan mga chong. Yan, all goods na yan. Pwede na ulit tayo mag long ride pauwi ng Bohol. So bali malamig pa yung makina natin mga chong, nahawakan pa natin. And kung mapapansin nyo, yung response nya nandun pa rin kahit na medyo may kasikipan yung valve clearance na binigay natin. So yan nga yung way ko mga chong para mapanatiling nasa top condition yung YTX 125 natin. So medyo naging madugo yung biyahe natin mga chong, talagang nagasta yung motor natin. Pero yan, all goods na rin kahit paano dahil nabalik na natin yung dating alindog nya. So nakikita nyo yung clutch cover natin, no? Umanga siya lalo. So dito naman sa kabila, yan, diba, bagay na bagay sa black red na motif ng motor natin. So medyo naging madugo talaga yung biyahe natin mga chong. Ang daming nangyari dito sa motor natin. Well, sa makina okay naman, pero yun sa paint nga, makikita nyo dyan sa swing arm na medyo na chip yung paint nya dahil nga medyo mag-gravel yung mga dinaanan natin and mabuhangin. And isa pa yung rear fender ko mga chong nabiyak. So papakita ko sa inyo yan sa next video natin. Ay papalitan ko rin agad yan. And yun, all in all okay na. Nasa 100% na ulit yung YT natin. And also, pinarifiber ko rin pala tong ano, bullet pipe ko mga chong dahil nga naubos agad yung fiber nya. So yan, nakita nyo, may mga kalawang-kalawang yan dyan sa ilalim na kailangan nating i-repaint as soon as possible. Dahil yun nga, basta talaga ano, tawid dagat ng mga ride mga chong, di maiwasan yung mga ganito na nagpa-flash rust yung mga parts ng motor natin. So
So, yun, kung nagustuhan itong video na to mga chong, please leave a like, comment, and subscribe. And also, don't forget to click the notification bell mga chong para ma-update pa kayo sa mga susunod kong videos. Yun.